Mga kabombo, update po muna tayo sa naganap na marcha kahapon at meron pong ilang mga lugar na pinagsagawaan po nito. Meron din po sa Makati City pero ang pangunahin dyan po sa may EDSA, sa may QZO, Quezon City. Kasama ho natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Magandang araw sa inyo, Major. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Major. Magandang umaga po. Thank you so much for joining us, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Kamusta ho yung kabuuan po ng mga serye ng pagkilos ho kahapon? I understand na meron pang nangyari sa may part ng Makati City, ano? At ang pangunahin dyan po sa may Quezon City. Sa kabuuan, kamusta po ang security aspect ko nito, ma'am? So far po, generally peaceful naman po yung ating naganap na mga pagtitipon hapon. Yun pong ating pagtitipon na naginanap po sa area ng Makati na dinaluhan po ng Team Pilipinas at ng Atom. Although maliit lamang po na grupo ay naging maayos naman po yung kanilang pagtitipon. Nung bandang hapon po, bandang 2:00, nag-start naman po yung program po ng White Ribbon Movement. Nagmarcha po sila simula ng EDSA Shrine papunta ng People Power Monument. Maliban po sa ilang medical emergencies, gaya po ng mga nahilo, tumaas ang alta presyon dahil sa sobrang init, wala naman po tayong na-monitor or reported po na major untoward incident. Mga ilan po yung tinaya ho ninyong mga bilang ho ng mga dumalo, Major? Ang peak po ng ating crowd is nasa bandang 4 to 4:30, mga 3,800 po. Hindi na po ito nasundan ng mas marami pang crowd. Kasi yung nakalipas, mga November, parang mga 6:00, 5:00, meron pang mga dumating. Wala na po. Nagtapos po yung ating program ng 5:55 p.m. After po noon, nag-disperse na po yung ating crowd. Maliban dun sa nabanggit ninyo kanina ng mga nahilo, mga ganon, wala po tayong naitala o nai-report na iba pang untoward incident, Major? Wala po tayong mga major untoward incident. Maliban lamang po dito sa mga medical emergency. So far po, naging maayos po yung ating pagtitipon. Wala po tayong mga nasita, wala po mga nanggulo, walang nambato. So naging peaceful po ang kanilang pagtitipon. Yung mga sumali ho dito, lahat sila may ma'am, may tawag dito, permit. Kasi dati may mga nagsasabi na sasali pa rin pero wala yata silang nakuhang permit. Meron po nag-join sa kanila, gaya po ng Atom at ng Tindig Pilipinas, although wala po silang permit, hinayaan po sila ng organizers na makapag-join po doon sa kanilang pagtitipon. Hindi naman nagkaroon ng gitgitan, although magkaibang mga grupo, Major. Wala naman pong gitgitang naganap, maliban po sa kanilang pagdating or yung kanilang pong pagmamarcha dito papunta sa People Power Monument, kung saan nagkakaroon po sila ng sound system na nag-air ng kanilang mga gustong sabihin, na nakasakay po sa pick-up yung kanilang sound system. May mga placards at may mga banners po silang dala. Wala naman po tayong na-monitor or reported po na kaguluhan mula sa magkabilang panig. Okay. With your question kay Major Asilo. Alright. Major Asilo, based po dun sa kinalabasan nga po nitong June 28 na March, ano po ang comparison po ninyo doon sa 3 trillion peso March so far, lalo at yun pong mga nauna noon, ay mayroon pong mga nangyari po na madugo po na riot? Compared po sa ating mga nagdaan ng mga rally, ito po ang pinaka-manageable, pinaka-peaceful, at so far po ito po yung pinaka-konti po yung turnout ng participants. Siguro po pwede natin i-attribute sa medyo mainit na panahon, kaya medyo konti po yung nag-join at linggo, so araw po ng pamilya, hindi po ganun karami yung dumalo, at mas marami po ang ating ginawang preparasyon at mas maayos po yung naging koordinasyon natin doon sa mga organizers. Alright. Sa other topic naman po, Major Asilo, halos 1 buwan na lamang din po kasi bago po itong ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kamusta po yung ginagawang paghanda po ng NCRPO sa pagdating po sa latag po ng seguridad? Sa ngayon po, nakatuloy po yung ating ginagawang meeting, yung ating koordinasyon kasama yung National Headquarters, at pakikipag-coordinate po natin sa ating counterpart agencies para po sa ating paghahanda para sa nalalapit na State of the Nation Address, para po sa seguridad po na ating ipapatupad at sa kung ano po mga grupo ang posible po na magkaroon ng protesta sa araw na yan ay minomonitor na rin po natin. Alright, Bombo Jen.
Ma-update ko lang diyan ano, as early as now may mga nasimulan na ho kayo na initial stage ng deployment or planning para doon sa deployment ng mga pulis? At ilang mga pulis yung mga pinaplano ko ninyong i-deploy sa kabuuan po ng SONA? Sa ngayon po, wala pa po tayong definite na bilang ng ide-deploy natin sa SONA. So magdidepende po yan sa kung anong magiging resulta ng susunod na mga pag-meeting natin sa ating mga counterpart agencies. Ganon din po sa mga request na maaaring matanggap natin mula sa iba't ibang ahensya kung sakali man po na manghingi sila ng dagdag na security. Pero last year, parang mga 11,000 tama po ba? Yung dineploy natin ano? Yes po, pero all over Metro Manila po yan, hindi lamang po sa area ko, hindi lamang po sa may batasan po yung 11,000 na yan. Oo, sige. Major, again, thank you so much. Ano? Panghuli na lang siguro kasi mag-start na rin po by Monday, July 6, yung impeachment complaint or trial ban kay Vice President Sara Duterte. I understand na may deployment din po tayo dyan sa may part ng Senado by that time. Kamusta po yung ating latag din po dyan? Sa ngayon po, yung deployment natin sa perimeter po ng Senado is naka-fix po tayo sa nasa 250 na CDM contingents at yan po ay nadadagdagan or nababawasan depende po sa monitoring natin sa kung ilan po yung posible na dadagsa ng mga realista or mga protesters. Pero sa araw po na mag-start po yung impeachment proceedings, maaari pong mag-iba yung deployment natin at patuloy po yung koordinasyon natin sa Senate of the Philippines sa kung saan, kung meron man po silang mga request na gagawin regarding po sa security preparations natin. Ingat sa Bombo Radio Philippines, Major. Thank you so much. Ingat po kayo, Major. Maraming salamat. Ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.